and welcome to Pilgrims of Hope who are here at the Manila Cathedral. In this gospel, there are two sentences that I would like to focus on this morning. The first is towards the middle, so a division occurred in the crowd because of him. Nagkaroon ng pagkakahati-hati dahil kay Jesus. And the second sentence is the last sentence of the gospel. Then each went to his own house. Nagkanya-kanya silang uwi. These two sentences, my dear brothers and sisters, speak of disunity. And in these sentences remind us that Jesus is a sign of contradiction. That before Jesus, we cannot remain neutral. Kinakailangan mamili tayo. Hindi tayo pwedeng maging neutral kay Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin, wala akong pakialam. I will not take sides. Because in Jesus, you have to take sides. Meron mga ganun tao Pag may problema sa pamilya, sabihin, wala akong pakialam dyan. Labas ako dyan. Pag may problema sa opisina, sasabihin, pera ako dyan. Ayoko makialam. Pag may problema sa samahan sa parokya, sasabihin, labas ako dyan. Tahimik ang buhay ko. Ayaw ko makigulo. Pero kay Jesus, hindi pwede yun Hindi natin pwedeng sabihin, wala akong papanigan. Because we are either for or against Jesus. Sa Ebanghelyo, nag-aaway-away sila. At ang pinag-aawayan nila ay saan ba galing si Jesus? Ang Mesiyas, alam natin kung saan manggagaling. The Christ, the Anointed One, should be coming from Bethlehem. Why Galilee? Probinsya. Kaya nga, hindi sila magkasundo, naghiwa-hiwalay sila. Mga minamahal kong kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Tayo ba talaga ay kinompromiso na ang ating sarili kay Jesus? There is a book entitled Forming Intentional Disciples. Ang punto ng libro ay ang isang alagad ni Jesus dapat maging seryoso sa pagsunod kay Jesus. Alam niyo sa ating mga Katoliko, maraming Katoliko sa pangalan lang No? Kitang-kita naman yan, lalo na kung araw ng linggo. Kahit na puno ang simbahan kung araw ng linggo, kahit na puno ang katedral kung araw ng linggo, kahit na maraming tao, kung titignan natin ito, kumpara sa total number of Catholics in the Philippines, baka wala pa yung 5%. There's a very small percentage of people, Catholics, going to Mass on Sundays. The rest, they're outside. Why? Because for them, being Catholic is just a name. Nabinyagan ng bata, lumaki, pero walang commitment. Walang commitment. Kaya tuloy, maging sa mga desisyon sa buhay, halimbawa, pagpili ng kandidato, hindi pumapasok yung kanyang pagiging Katoliko. Hindi pumapasok yung kanyang pagiging alagad ni Kristo. Ang desisyon niya ay desisyon batay sa kung ano ang kailangan ko.
in our life decisions, a disciple, a true disciple, would always ask this question before he makes a decision. What would Jesus do? That is a committed disciple. We cannot remain neutral before the Lord. We have to commit ourselves. At ito naman, no, kapag sineryoso natin ang pagsunod natin kay Kristo, hindi lamang tayo alagad sa pangalan, hindi lamang Katoliko sa pangalan, hindi lamang Kristiyano sa pangalan, kundi totoo at siniseryoso, maging handa kayo sapagkat hindi pwedeng hindi magkaroon ng kaaway ang isang seryosong Katoliko. That I can assure you. A committed Christian, a committed Catholic, an intentional disciple will always have enemies. Why? Because if you choose Christ, there will be people who would not be choosing Christ. Kalaban mo na yon. At kung minsan nangyayari yan, maging sa mga pamilya. Yung halimbawa, yung nanay, no, aktibo sa parokya, aktibo sa simbahan, laging ready para tumulong sa mga gawaing pamparokya. Sasabihin ng asawa na hindi aktibo, nasa simbahan ka na naman, no, diyan ka na tumira. No? Di ba? Lagi ka na lang nagse-serve, lagi ka na lang nagsimba ka na sa umaga, magsisimba ka pa sa gabi, no? Naglingkod ka na sa umaga, no? Ano bang pinakakain sa iyo diyan, no? Di ba? Ganun na nararanasan ng ibang mga aktibo eh. And the animosity, no, kumisan yung pangangantsaw nang gagaling sa mismong sariling pamilya. My dear brothers and sisters, let me remind you again, we cannot be committed Christians without having enemies. Kaya nga may mga persecutions eh. Kasi kung seryoso kang Katoliko, kung seryoso kang Kristiyano, hindi pwedeng wala kang kaaway. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka maging seryoso sa pagiging Katoliko. Hanggang pangalan na lang. Pero hindi ganon ang inaasahan ni Jesus sa atin. When Jesus came, He became a sign of contradiction. He became a source of division. Because before Jesus, we can never remain neutral. Amen.